Guys, for today's video, panibagong parang loan app, loan service ang pag-uusapan natin today. This request is coming from our viewers. Ito yung sabi nila. At sabi ni Lolai Terris, hello po Sir Pat, pa-review din po ako ng Credivo loan app. Bago app lang daw po para ma-sure naman if legit. And ito naman, sabi ni Rowena Nanol 2685, sabi niya, please try review Credivo. Ayan. So, ganun na nga ginawa ko. Sinubukan ko, tiningnan ko tong app na to, pinag-aralan ko, and here's my review. Legit nga ba siya o it's just another fly-by-night online lending app? Well, samahan niyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlists na makita nyo na dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, first and foremost, medyo successful naman ako dito sa pagtingin ko kay Credivo. So that's why I'm going to share yung information na nakuha ko, yung application ko, and yung pag-test ko kung gumagana ba siya. Okay. So, unang-una muna, tingnan muna natin kung may website tong si Credivo. Yun, no? Meron siyang website, Credivo Philippines. So, inspect natin kung one-pager website lang ba to. Kasi yung mga fly-by-night online lending app, mga one-page website lang, mga hindi pinaghihirapan. Parang meron na silang template. So, ito, silipin natin. Okay, Credivo, buy now, pay later with 0% interest. Diba? 0% interest. Ito yung mga loan service na gustong-gusto kong tingnan. Scan to pay at 600,000 plus QR merchant. May scan to pay rin siya. Make bill payment and get instant cash loan. So far, pang ano lang siya, pang Android lang siya. Ayan, no? For Google Play pa lang siya. Ayan, QR scan to pay, bills payment, cash loans. Ayan, benefits of using Credivo. Apply in minutes with only your ID and selfie. Okay. Choose 1 month or 3-month payment terms. Okay yan ah. And 0% interest, pay in 1 month. 0% interest. So, halos katulad siya ni Atome, ni Bilis. Yan. Basically, 1 billing plus yung remaining days before due date. Yun yung number of days. Protection for your person. Wala naman yan. So, mukhang 1-pager lang to ah. Wait, silipin natin. FAQ? Mukhang hindi naman. Hindi siya 1-pager. Meron siyang sariling page for FAQs, terms of use. Silipin natin. Okay. Meron din namang sariling terms of use na site. Yeah. And then, meron siyang landline for customer service and also an email address. Then, nasa baba yung kanyang mga social media sites. Yeah, so far, so good. Masabi ko, okay pa naman. Wala pa ako nakikitang red flag. Okay, when you click register, you will be directed to the Google Play Store. So, yan, Credivo, buy now, pay later. Silipin naman natin kung ano yung sinasabi dito sa app, about this app. Sabi ni Credivo, register daw siya under SEC. So, ito yung SEC number niya. Ayan, yung CS201905678. So, hinahanap ko to, minamatch ko sa pangalan ni Credivo, Credivo Philippines Lending Corporation or Credivo PH, pero wala akong makita sa SEC. However, nung chinek ko itong SEC registration number niya with SEC, ang lumabas ay Advantage Lending Corporation. Yan yung SEC number na sinasabi nilang gamit nila. And then, date registered is 2019. Ayan, registered. Okay lang naman sana to kung like si Advantage Lending Corporation, ang product niya ay yung Credivo. Pero kasi, sinabi dun sa about this app, it's coming from Credivo Philippines Lending Corporation. So, this is another company. Unless magpapalit ng pangalan yung Advantage Lending Corporation, pwede naman yun. However, kailangan ulit nilang mag-refile ng Articles of Incorporation sa SEC. Thus, bibigyan sila ng panibagong SEC registration number. So, I don't know, maybe someone from SEC could check the validity of this, pero parang they're using another company's SEC registration. It's either sila pa rin yun, hindi pa nila pinapa-register yung Credivo Philippines, pero I think it's not a correct practice. So, dito, feeling ko medyo sketchy. Kasi, dapat pag nag-launch ka ng panibagong company, fully registered ka na. So, let's move on. So, I have installed this app already. So, download nyo lang and install nyo. Paalala lang po, before you do, make sure na tapusin nyo po tong video na to. And if you can look for other resources that could further enhance your data gathering or research about Credivo, much better. Kasi po, ito po ay based lang sa na-experience ko. So, yun na nga po, may unang red flag na tayo with the company name. Tapos, another thing po na I want to
let you know guys is nagre-request po si Credivo ng access sa message, sa phone, and even yung pag-enter po ng email address. Kung ano po yung naka-register na email address or ginagamit na email address sa phone, yun lang po yung magagamit nyo. Feeling ko medyo invoking my privacy. Sa tingin ko lang, para sa akin po yun medyo. So basically, hindi ko na ipapakita sa inyo yung buong application process kasi hindi siya na-screen capture eh. So ginawa ko pa dito is kailangan ng dalawang cellphone para maipakita. So basically, kailangan nyo lang i-download yung Credivo na app, i-install nyo, and then click sign up. Tapos mag-sign up, fill up kayo ng information. Tapos pag na-fill upan nyo na yung information na yan, kakailanganin nyo mag-provide ng ID at saka ng face verification. And after that, mga 2 to 3 minutes, meron ng result agad kung approve kayo o hindi. Basta sabi ko lang po, ingat po kayo sa pag-apply. Though nasubukan ko naman na po to, nagrantan po ako ng 4,000 pesos na credit line. So pakita ko po siya sa inyo kasi ayaw nga po nila magpa-record. So pakita ko na lang po. Ayan. So, ito po yung interface ng Credivo. Nag-grantan po ako ng 4,000. Pag binaba po natin yan, ayan, may 1 month transaction limit and then may 3 months transaction limit. Ayan po, nakalagay, can't record screen due to privacy daw. So, itatry ko na lang po siyang screenshot. Ayaw din po magpa-screenshot. So, ipapakita ko po sa inyo, on the spot na lang po natin gagawin na makakahirap po tayo dito using QR. So, gagamitin po natin ang Maya QR ko para makapag-scan to pay. So, click lang po dito yung scan to pay. Ayan, naka-open na po yung camera. Tapos, gamit po ang another phone, i-open po natin ang QR. So, ito po yung QR, ito po yung Credivo. Ayan. I-scan na lang po natin. Ayan. Na-scan na po niya. And then, maglagay po tayo example ng 100 pesos. Dito po, wala po tayong pagpipilian right now. Wala po akong pagpipilian. Only 1 month yung available sa akin. So, ayan po yung payment details. So, meron po siyang 1 peso admin fee. Wala nga po siyang interest. 0% interest nga po siya. Pero magbabayad po tayo ng 1%. Total payment. Ayan, nakalagay. Effective interest of 1% per month. So, i-pay po natin. So, kailangan lang po i-enter yung PIN. And then, processing na po siya. Let's go to transaction page. Ayan po, 101. Tapos, balik po tayo. Ayan, 3,900 na lang po ang remaining limit. And then, silipin po natin yung ating Maya account. As of time and date of recording, it's March 3 po, 9:59 AM. So, dito po, silipin natin transaction. Ayan, 9:58 AM, pumasok na po yung 100 pesos from Credivo. Silipin din po natin kung magkakaroon po tayo ng issue sa pagbabayad. Pero, napakadali lang naman din magbayad dito through InstaPay lang naman din po. So, buksan lang po natin si Credivo ulit. Under transaction, kung makikita nyo, click lang natin yung pay now. Tapos yan, ang due date ko po ay April 3, 2025 pa. So that's 1 month mula ngayon na nanghiram po ako. So ito naman po yung mode, kung saan kayo pwede magbayad. So QRPH, yan, yung mga banks, nandyan, GCash, nandyan din. Pero wala pong Maya. So balik lang po tayo. Yan, kung nakikita nyo po, ipipay ko. Tapos meron siyang instruction how to pay. Then next. Yan, then i-generate po natin yung QR code. Ayan, then ito na yung gagamitin natin to pay. So gagamitin ko naman po dito ay ang aking bank account to pay. Ito po, habang nagbabayad po ako, ang lumabas po na merchant na pagbabayaran is, ayan, Credivo Philippines, tapos naka-PayMongo po sila na payment gateway. So far, kung naka-PayMongo po sila, ibig sabihin, nag-provide po sila ng tax information sa PayMongo. Kasi bago po tayo makapag-apply to have a PayMongo payment gateway as a merchant, ang dami pong requirements. Nandiyan po yung business registration, yung ating tax registration. So, kung meron na po silang merchant profile kay PayMongo, I guess, in the works na po ang kanilang mga business documents. So, sana po, tama po ako ng hinala na pinaprocess na po nila. Lalo na yung pag-change ng pangalan nila dun sa SEC registration. So, click ko lang po yung confirm to pay. Ayan. So, bayad na po siya. And then, balik lang po tayo dito sa app. So, lumabas po sa app na, ayan, thank you, you're the best. We receive your payment of 101 peso. It will be processed within 2 hours. Invoice of the payment will be issued within the next business day. So, ito po siya. So, hindi pa lang po nagre-reflect sa app kasi within 2 hours daw po. Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo na pwede nyo ring hiramin yung credit line nyo kay Credivo ng up to 3 months. Or pwede nyo siyang gawing cash loan. However, guys, kapag ginawa nyo to, limited lang kayo sa percentage. Hindi actually siya for your first month, mahihiram nyo lahat. So, merong limit. Kagaya nitong sa akin, ipapakita ko sa inyo na sa 4,000 na credit line ko, only 50% of my limit yung pwede kong hiramin. So, ito siya.
Yan, kung makikita nyo, 4,000 tapos 2,000 lang yung pwede. And then, on your second loan, ang pwedeng hiramin dito ay up to 80% na. Tapos, ang masakit pa dito is meron na siyang interest. Meron daw siyang around 3.75% na nominal interest. Pero kung i-calculate natin to, ito yung monthly na nakalagay dito, installment per month, which is 771.33. And kung i-calculate natin yung 771.33 times 3, lalabas na 2,313.99. That's the total na babayaran natin sa loob ng 3 months. Tapos, i-minus natin dyan yung 2,000 na principal na hiniram natin. Ibig sabihin na 313.99 lang yung interest na babayaran natin. Kung kukunin natin ang percentage niyan, divide natin by 2,000, nasa 15.69 or 15.7% sa loob ng 3 buwan. I-divide natin by 3. So, lumalabas na nasa 5.23% ang monthly add-on interest niya. Kung kukunin natin yung APR niya, i-multiply natin yan sa 12, yan, nasa 62.79 or 62.80%. Kung i-compare natin yan sa online lending app, kanila one hand, mabilis cash, mas mababa talaga siya. Isipin nyo lang yung 5.2% on a monthly basis para sa cash loan, sobrang baba niya. Kung gusto nyo naman ma-maximize yung buong loan amount nyo, ang magagawa dyan is gagamit kayo ng QR. Which is yan yung typically sinasabi lang 0% pero 1% lang pala. Since hindi ko po naipakita sa inyo yung application and yung buong interface ng app dahil po sa security issue ni Credibo, masasuggest ko lang po is medyo mag-ingat po tayo kasi meron po tayong red flag na na-raise or nakita. However, meron na silang registration to be a merchant with PayMongo is kailangan po talaga ng mga business documents. For this transaction, I guess, so far legit naman siya. However, nandun pa rin po sa back ng utak ko na medyo hindi po ako 100% sure. So, yan. Nakalagay naman po sa loan terms is 0% in 1 month. So, kung titingnan po natin, working naman po siya. Nag-work naman po siya sa akin. Nakahiram ako at walang interest. Or may interest, the 1% na admin fee. Yeah, not totally 0% interest. If I'm going to rank, so syempre Atomy pa rin number 1, pangalawa Civil Ease, and then yeah, kung kailangan nyo, siguro mas okay to kaysa sa mga online lending app dahil sa 1% interest. Sabihin na natin 1% kasi merong admin fee. So merong 1% na interest. So far, pwede, pero I won't recommend, yun na lang. And siguraduhin nyo na alam nyo yung risk na pinapasok nyo kung mag-i-install po kayo or magre-register po kayo kay Credibo. Yun nga, sabi ko meron tayong red flag na nakita. Tsaka medyo intrusive sa privacy. Feeling ko lang yun guys yung medyo intrusive kasi hindi naman ganun yung mga loan apps na na-applyan ko. Talagang yung ginagamit na details kung ano yung nakalagay sa phone. Anyway, for our question of the day, sa tingin niyo ba it's a proper practice na pwede na mag-start mag-offer ng products and service ang isang company while yung papers nila ay in the works pa lang or tinatrabaho pa lang? Sa tingin nyo, okay lang ba yun? O mas tamang ayusin muna nila lahat ng documentary paperworks nila before sila mag-start? Anong disadvantage and anong advantage na nakikita nyo? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly Gcash giveaway. Yun naman po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at your Cebuana Girl 9128. Sabi niya, Sir Pat, you have the charm na pag nagsalita ka, mabibigile. Tama ba yun? Kaming viewers kasi you make it sound easy to understand. Para kang si Dean Trazona nung college days ko. Google po natin kung ano ibig sabihin ng beguile. Sorry po hindi po kasi siya common English. Beguile, charm or enchant someone. Wow. Sometimes in a deceptive way. Oy, hindi naman po. Or literally help time pass pleasantly. Hindi naman po siguro in a deceptive way. Anyway, thank you po for your comment. So, maraming salamat po for watching and supporting my channel. Thank you so much. At Cebuana Girl 9128. I hope you like this video. Leave a thumbs up. And if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para ma-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!